Tsaka maganda pala dito, unang-una ko kagad napansin, itong windshield oh. Isinagad ko yun ng mataas para less tayo sa hangin. Hindi ko masyado nararamdaman yung hangin eh. Umaangat eh. Malubak yung bypass nila dito pero panis lang sa ADB. Talagang dinisign to para sa mga malulubak. Ito medyo paahon pala to. Sabi nila may issue daw yung ADB pagdating sa mga ahon. Hindi malalaman natin. So ayun nga pala guys, matagal-tagal tayo na walang vlog. At nagugulat na naman kayo, iba na naman ang aking dalang motor. So ito nga pala ay Honda ADV 160. At ayan, bagong bago. Kalalabas ko lang nito sa kasa nung isang araw. Maganda dito, madali singit sa mga traffic eh. Kung makikita nyo yung odo, ayan o, 11 kilometer. Batang bata. Ang problema lang natin ay syempre wala pa tong ORCR, wala pang plaka, yari tayo sa checkpoint. Kaya kung makakaiwas tayo ay iwas tayo muna ngayon. Eh, alam mo naman yung feeling na pagka yung bagong labas yung motor mo, di ba syempre sabik na sabik kang mag-ride eh. Kaya lang yun talaga yung rules dito sa Pilipinas. Pagkalabas mo ng unit eh mag-aantay ka nga lang ng ORCR. Ang kaibahan kasi nun sa ibang bansa, ang alam ko ano agad yun eh, pwede mo na agad gamitin kasi kasabay na yata yung rehistro pagka nirelease nila yung unit. Mag-iikot lang tayo dito sa Alaminos. Siguro labas tayo ng Lipa. Galing tayo dito sa Santo Tomas eh. Dapat magtatagaytay ako ngayon, kaso pagdaan ko ng Tanawan may checkpoint eh. Although meron namang ibinigay na permit to travel, kaso wala akong tiwala eh. Mahirap na. Kung kaya naman umiwas, iiwas na lang. Pero sabi naman kasi ng kasa, yung permit to travel 7 days valid siya sa LTO. Then yung mga succeeding weeks ay ano na lang yon, PNP na lang. Masusubukan sa traffic ang ating ADB. Madali-dali singit ito kaysa sa big bike. Ang laki ng turning radius oh. Ayun oh. Diba? Oh. So big bike kasi ganito lang, ayan. Ngayon nga lang pala tayo guys nag-scooter kasi mulat sa pool na natuto tayo magmotor eh manual na talaga. Tapos ayun nga, yung unang motor ko pa sports bike. Tapos nasundan tayo kagad ng medyo mataas na displacement. So ayun, medyo naninibago nga ako kasi automatic. Pero ang kagandahan naman dito eh talagang relax na relax ka. Tsaka kaya itong ADV yung kinuha ko eh trip na trip ko talaga yung style nya. Tsaka gusto ko na nga lang talaga ngayon yung relax. So pass muna ako sa mga mabibilis na motor. Ganun na yata talaga pagka yung umiedad na isang tao no? Gusto mo na lang ng mapayapang pagdadrive. Kasi ito syempre chill na takbo nito. Kasi kung ikukumpara mo sa ibang scooter kagaya ng mga NMAX, Aerox, mga dinisenyan yan para mabilis eh. Matulin talaga yung NMAX Aerox. Itong ADB pang chill lang talaga to. Ang kaibahan lang niya sa mga ibang scooter nga eh ito is light off-roading. At saka pala doon ako naninibago sa part na walang tangke sa unahan. Parang nawiwirduhan ako sa position ng aking paa. Pero malakas din guys yung power nito ah. Parang saglit lang niya nakukuha yung mga 70 to 80 na speed. O dahil nga siguro kasi 160cc rin eh. O yan, saglit lang yung 80. Tsaka maganda pala dito, unang-una ko kagad napansin itong windshield oh. Isinagad ko yun ng mataas para less tayo sa hangin. Hindi ko masyado nararamdaman yung hangin eh. Umaangat eh. Ito yung masarap gamitin pagka pupunta ka ng malalayo talaga, mga biyaheng Baguio. Ito yung kahit na bayan-bayan yung daan mo eh mag-e-enjoy ako. Kasi kung matatandaan nyo dati nung naka R15 tayo, yung mga biyahe natin malalapit lang eh. Kumbaga lumalayo tayo pagka yung may mga rides lang talaga. Tapos kalimitan yung ruta niyan, yung mga Tagaytay, Kaibiyang Tunnel, mga ganyan lang. So wala masyadong traffic doon. So binabayan-bayan ko lang yun pag mga ganon. Pero yung sasabihin mong pupunta ako ng Manila, galing ka ng Batangas, naka R15 ka, wala eh, mangangawit ka doon sa sobrang traffic ng dadaanan mo. Pero itong motor na to, yun ang kagandahan. Parang feeling ko ngayon kahit pumunta ako ng norte ng bayan-bayan, feeling ko okay lang kasi relax eh. Tapos yung paa mo pwede mo pang iganyan no? Ano?
Di ba? Nakakatuwa eh. Tuwa ako dito sa motor na to eh. Tingin ko sulit na sulit yung pagbili ko dito. Ito pala ang siguradong maninibago ko, yung mga bangkingan. Kasi walang tangke sa unahan. So paano yung grip natin? Purong ano pala to, purong kamay lang yung gagamitin mo. So malalaman natin yan minsan pagka nakapunta tayo ng Tagaytay. Ito yung bypass ng Alaminos, diretso ng lipa to. Di ba nakakatuwa pagka naka-scooter ka oh? Parang mas mafe-feel mo yung nature pagka nag-ride ka papunta ng mga Batanes. Wala man lang ako nararamdaman ng alay eh. Pero pinaplano ko lagyan to ng handlebar riser. So yung para medyo tumas pa rin yung ano niya, manibela, para mas relax na tayo. Kumbaga relax naman siya ngayon, pero kung kaya naman natin na pa-relaxin pa. Malubak yung bypass nila dito, pero panis lang sa ADB. Talagang dinisign to para sa mga malulubak. Oh, di ba? Ang ganda ng view. Tapos ang ganda ng bago nating motor. Alright. Chill ride na lang. Masarap talaga pag may scooter ka eh. Grabing ganda talaga ng tanawin dito. Ito medyo paahon pala to. Sabi nila may issue daw yung ADB pagdating sa mga ahon. Hindi malalaman natin. Parang hindi naman. Ayun, medyo umaahon na siya eh. Parang okay naman. Malalaman natin siguro talaga to pag sa Sungay Road. Kasi doon talaga matarik. Okay naman siya guys. Siguro nakukumpara nyo lang siya sa mga NMAX. Eh malalakas naman talaga yung motor na yun eh. Pero kung sasabihin mong mabibitin ka dito sa ahon, parang feeling ko hindi naman. Oh, ganda ng bundok dito. Tuwan-tuwa talaga ako pag nakakita ako ng nature. Tapos parang mas feel ko nga ngayon kasi takbong pogi lang tayo, naka-scooter. Ganda. Panalo. Alam ko dito yung may mga kape, ayun oh. Oo nga, ito yung magandang view dito sa Alaminos. Ahon. Okay naman guys oh. 70. Ayun, medyo mahina yung overtaking power niya pala para sa akin pero ayan, go 100 naman siya oh. Parang ano, yung mid speed niya medyo mahina na yung hatak. Pero yun nga, sabi ko nga, hindi naman siya dinesign para humataw. Yung iba na naka-ADV, nagpapalit yan ng mga panggilid o yung CVT, mga minamodify sila doon. Pero tayo kasi hindi ako marunong talaga sa automatic eh. Tsaka kahit siguro marunong ako, parang hindi na siguro, para pakailaman ko pa yung ginawa ng Honda. So kaso syempre tayong mga Pinoy, mahilig tayong mag puting-ting eh. Kaya ginagalaw natin yung mga pwedeng galawin para ma-improve pa yung performance niya. Pero sa akin kasi iba yung pananaw ko eh. Gusto mo ng mabilis na motor, bumili ka ng big bike. Sorry, pero ayun talaga yung pananaw ko. Pero pagka yung ganito yung motor mo, scooter, tanggapin mo na kung ano yung binigay na kakayahan ng iyong scooter. Kaya ako, kung mapapansin nyo guys, yung mga motor ko dati, ang ginagalaw ko lang dyan, more on accessories lang talaga. Papapugiin lang natin ng konti. So ayan, paahon. Kaya niya ng mga 107. 107, paahon. Yun o, sana all may OBR. Yun pala mahirap dito, walang passing. Nakakalito guys yung button niya. O dahil first time ko mag Honda. Kasi yung busina niya nasa taas eh. Mostly kasi sa baba dapat yan eh. Tapos yung nasa taas yun yung turn signal. Pero iba yung design ni Honda eh. Kaya minsan pagka yung magpa-flasher ako, napapabusina ako. May tricycle pala dito sa unahan. Ayan o. Tricycle, may sakay na tricycle. Ayos ah. May sakay na sidecar ah. Ang alam ko guys, meron ditong masarap na parisan eh. Ano nga bang tawag doon? Encanto Pares. Tingnan natin kung nasan yun. Yun, Encanto Pares. Nakita rin kita. Ito pala, ito. Alright. Kain muna tayo guys.